Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Brother Jacob. At muli ay narito po tayo upang magbahagi po ng salita po ng ating Panginoon. So sa hapong ito, nais ko pong ating pong pag-usapan ang patungkol po sa kaligtasan ng tao na may pinamagatang, is faith alone enough to be saved? Pananampalataya lang ba para tayo ay maligtas? So yun pong ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito. So kukuha tayo ng text mula sa Bible mga kapatid, sapagkat ito po yung madalas gamitin ng ibang mananampalataya o ibang mga simbahan na kanilang ginagamit, gina-justify na faith alone is enough to be saved. Wala ka nang gagawin, wala nang action pa. So ginagamit nila ito para patunayan na hindi na kailangan ng bautismo, ng repentance, at ng iba pang bagay para maligtas. Praise God. Ito po mga kapatid ay sa Ephesians chapter 2, verse 7 hanggang 9 mga kapatid. So ganito ang sinasabi, babasahin ko. That in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Verse 8, For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God. Verse 9, Not of works, lest any man should boast. Amen. Pagpalaan po ang salita po ng ating Panginoon. So binabanggit po dito mga kapatid na tayo po ay naligtas ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya po ng ating Panginoon, ang grace of God, ito po ang nagligtas sa atin sa pamagitan po ng pananampalataya. Sapagkat kung wala po ang grace ng Diyos, ay wala pong Jesus Christ na magmamanifest in the flesh. Wala pong pagtutubos. Wala pong mamamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Nung ang Panginoong Jesucristo po, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Ang sabi ni John, mga kapatid, na ang law ay nahayag nung dumating si Moises. Ang law ay dumating sa magitan ni Moises. Ngunit ang grace and truth ay nahayag sa magitan po ni Jesus Christ. Yun po ay sinasabi dito sa John chapter 1. Verse 1, John chapter 1, verse 17. Sabi to, For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Na dumating po, or nahayag po ang biyaya ng Diyos nung dumating si Jesus Christ sa lupang ito, or sa mundong ito, sa magitan po ng pagkakatawang tao. So doon po nahayag yung grace. Bakit? Dahil nung magkatawang tao si Jesus Christ, ito po yung perfect way ng ating Diyos or perfect plan ng Diyos para tubusin ang tao sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang sabi ng Hebrew, without shedding of the blood, there's no forgiveness of sins. Nung Old Testament, para mapatawad or matakpan ang kasalanan ng mga Israelita, meron pong hayop na pinapatigisan ng dugo para ang kanilang mga kasalanan ay matakpan. So, in Old Testament, ganun po yung way para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. But in New Testament, hindi na po dugo ng mga hayop yung ginagamit para mapatawad ng mga kasalanan ng tao, kundi ang dugo po ng ating Panginoon. Nothing can wash away our sins except the blood of Jesus Christ. And there is application of that. Naturo ko na po sa isa pong video kung saan tinuro ko po yung application po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So dahil doon, nahayag po yung grace of God. Dahil kung wala pong Panginoong Diyos na nagkatawang tao, wala po si Jesus Christ, wala po tayong kaligtasan. Salamat dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagpakumbaba at inabot niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Doon po nahayag ang grace of God. Doon po dumating yung way of salvation, mga kapatid. So, the question is, wala na po ba tayong gagawin? Yung grace na yun,
yun yung tumawag sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yung grace na yun, yun yung nagbigay ng access sa atin para malaman ang katotohanan. Yung grace na yun, ang nagdala sa atin sa katotohanan na mayroong pong Panginoong Jesucristo. Ang grace na yun, ang tumawag sa atin para magsisi. The question is, wala na ba tayong gagawin? Kasi ito ang madalas ginagamit na verse ng marami, mga kapatid, ng mga simbahan at paniniwala na hindi na kailangan ng paggawa or ng action para maligtas. Kasi daw pag gumawa ka pa daw outside the grace of God or bukod sa pananampalataya lang, nagdagdag ka ng gawa, yun daw ay hindi na daw faith. Yun daw ay another na pagganap or paggawa, hindi na daw yung patungkol sa grace of God. Mali po yun. Yung ating pong pagganap sa ating pong pananampalataya, ayun po yung bumubuo ng totoong pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi po nagtatapos sa pananiniwala lang sa isip. Ang pananampalataya ay may kasamang pong paggawa, sapagkat ang sabi po ng James chapter 2 verse 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung ang pananampalataya ay walang kasamang pagganap, walang pagsunod sa salita ng Diyos, wala pong kabuluhan ng pananampalataya. Dahil ang totoong pananampalataya, ito po yung nagtuturo sa atin sumunod sa utos ng Diyos or makasunod sa kanyang kalooban. Hindi tayo tinuturuan ng pananampalataya mag-disobey sa Diyos, kundi sumunod. Meron pong obedience yung pananampalataya. Hindi po tayo maliligtas kung tayo po ay masuwayin sa salita ng Diyos. Okay, basahin po natin mga kapatid. Hebrews chapter 5 verse 9. Ganito po yung sinasabi. Hebrews chapter 5 verse 9. Praise the Lord. Sabi po dito, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Malinaw pong sinabi ng Biblia mga kapatid. Ang tinutukoy po dito na perfect author ay si Jesus Christ. Nasabi doon, siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisisunod sa Kanya. Kung pananampalataya lang, walang kasamang pagsunod, then, paano po natin masasabing kaligtasan po yun? Ang totoong pananampalataya ay gumagawa. Ang totoong pananampalataya ay may kasamang pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi po pagsuway, kundi pagsunod. Dahil kung pagsuway at wala pong pagsunod, hindi po yun pananampalataya. Kung babasahin po natin, Acts chapter 2, verse 38 hanggang 41, Acts chapter 8:13 hanggang 16, Acts chapter 10, 43 hanggang 48, Acts chapter 19, verse 1 hanggang 6, lahat po ng sumampalataya doon sa pangangaral ng mga apostol ay nagpabautismo. Meron pong action, meron pong ginawa sila after po nilang sumampalataya. So, hindi po nagtatapos sa paniniwala lamang. Dahil po yun ay unfruitful na pananampalataya or paniniwala. Ang totoong pananampalataya ay may kasamang paggawa. Basahin po natin dito sa James chapter 2. Ganito po ang sinasabi ni Santiago. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, verse 22 hanggang 24. Sabi dito, seest thou how faith wrought with his work, and by his works was faith made perfect? And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Verse 24, see ye then how that by works a man is justified, and not by faith only? Malinaw pong sinabi. Babasahin ko sa Tagalog mga kapatid para mas malinaw ang sabi po ng kasulatan. Praise God. Ito tumawag sa akin. Praise God.
James chapter 2 verse 22 hanggang 24. So ganito pong sinasabi. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa magitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Meaning mga kapatid, ang mga paggawa o yung paggawa, ito po yung nagko-confirm, ito po yung nagpapatibay, ito po yung nagpapatunay na ikaw ay sumasampalataya nga. Dahil kung wala pong kasamang gawa, hindi po magiging perfect yung pananampalataya mo lang. Meron pong kasamang paggawa. Verse 23, at natupad ang kasulatan na nagsabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita nyo na sa magitan ng mga gaway inaring ganap. Ulit-ulitin ko nakikita nyo sa pamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi lamang daw pananampalataya, may kasamang paggawa, may kasamang pagsunod mga kapatid. Ang sabi ni Pedro, Acts chapter 5 verse 32, na kami ay saksi sa mga bagay na ito na ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga nagsisisunod sa Kanya. Meron pong dapat na pagsunod. If you believe in Christ Jesus, dapat meron pong pagsunod. Hindi po sapat na maniwala ka lang. Meron pong pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ay maghihiganti sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Totoo po yan. Ang sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, ang sabi doon, ang Diyos ay maghihiganti sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Bakit? Kasi ang hindi pagsunod sa Kanya ay palatandaan lang ng hindi totoong pananampalataya sa Kanya. Dahil kung sumasampalataya ka, meron pong pagganap, meron pong gagawin pagkatapos pong sumampalataya. Hindi pananampalataya lang. Basahin nga po natin sa Mark chapter 16. Verse 16, ganito po ang mababasa natin. Praise God. Okay, praise the Lord. Mark 16:16, ang sabi doon, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi sinabi doon, ang sumampalataya lang maliligtas. Ang sumampalataya lang ay maliligtas. Hindi. Ang sinabi doon, ang sumampalataya at merong pong at, hindi po nagtatapos sa pananampalataya lang. At mabautismuhan ay maliligtas. Ang ginagawa kasi ng iba, binubura yung bautismo. Ang sumampalataya lang maliligtas. Hindi dapat mga kapatid. Merong pong bautismo doon na sinasabi. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit hindi inulit yung bautismo? Kasi hindi ka naman magpapabautismo kung hindi ka sumampalataya. Diba? Tingnan mo yung sa Acts chapter 2 verse 38. Diba? Sinabi doon, magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo. At doon sa Acts chapter 2 verse 40 hanggang 41, nagpabaptize sila. Bakit? Kasi sumampalataya sila. Acts chapter 8. Acts chapter 8 verse 37 hanggang 39, yung eunuko doon na nakausap ni Philip regarding sa Isaiah 53 patungkol sa Messiah, sabi doon, siya ay nagpabautismo. Bakit? Kasi ang sabi ni Philip, mga kapatid, pwede kang mabautismuhan kung sumasampalataya ka na. Meaning, ang bautismo ay palatandaan or patunay na ikaw ay totoong sumasampalataya. Ang bautismo ay pagganap ng pananampalataya. Kapag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus, then that's the right time para magpabautismo. So, hindi ka magpapabautismo kung hindi ka sumampalataya. Kaya ang sabi doon, ang hindi sumampalataya ay parusahan. So, kailangan pong may pananampalataya po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa Acts chapter 16 verse 31,
sumampalataya ka sa Panginoong Kristo, ikaw ay maliligtas. Tapos na ba doon? Hanggang doon na lang ba? Hindi, kasi kung babasahin natin yung mga sumusunod na talata, ang sabi doon, nagpabautismo siya. Bakit? Sapagkat yun yung pagganap ng kanyang pananampalataya. Sa magitan nun ay nagiging ganap ang pananampalataya ng isang tao. Hindi lamang pananampalataya lang. Mali po yung sinasabi nila na wala na pong gagawin pagkatapos mong sumampalataya. Ligtas ka na agad. Hindi. Mali po yun. Meron pong action. Meron pong pagsunod sa salita ng Diyos na dapat po nating gawin para po tayo ay maligtas. Praise the Lord. May babasahin po kong talata, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dito po, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 3 verse, praise God, 21. Ang sabi dito, the like figure whereunto even baptism doth also now save us, not putting away the filth of the flesh, but the answer of good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Sabi dito, na ngayon ang bautismo na sa inyo'y nagligtas. Ibig sabihin, hindi lang pala pananampalataya. Meron pong kaligtasan sa magitan ng bautismo. Bakit? Ito po yung pagsunod mo sa ating Panginoong Kristo. Tanda ng iyong pananampalataya. So, ano pong dapat nating gawin? Ang sabi ni Pedro, Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kung totoong sumasampalataya ka, susunod ka. Kung totoong sumasampalataya ka, magpabautismo ka. Praise God. Hanggang dyan na po, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. God bless.